everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Panibago na namang kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. Siyempre, nakakatawa na napaka-SPG ng kwento natin for today. Nakakatawa siya pero SPG siya. So meron nga mga bata dyan kapag nakikinig, nako, mag-headphone muna kayong mga matatanda ha. O di kaya mamaya na kayo makinig kapag wala ng ibang mga bata kasi SPG talaga ito eh. May mga terms and conditions. Charot lang. Na wag nating iparinig sa mga bata. Ayan, winarningan ko na kayo ha bago pa tayo mag-umpisa. So sa ngayon, ako naman, bago tayo dumako sa ating kwento, nais ko munang mag-thank you and mag-hello sa ating mga solid and suki na mga listeners and viewers. Hello po sa inyo. Hi naman kay Maria Teresa La Chica. Maraming salamat sa pakikinig. Cutie Hot Mom, thank you sa iyo. Ayan, sa iyo. Edna Giliedo, maraming salamat. Joanne Pero, salamat po. Irene Ero, Lerma, maraming salamat. Lynn Javier, Angelica Nieva, maraming thank you sa pakikinig. Nako, hi naman din kay Lily Wingin, kay Leonie Hiso, maraming salamat. Marilu Manligue, thank you so much sa pakikinig. Margie Flores, Ikay Magulyado, hello rin kay Maria Fe, kay Harold Drum, maraming salamat sa pakikinig. Silent listener daw all the way from Rizal na araw-araw talagang inaabangan ng ating uploads. Maraming salamat sa iyo. Leonor de la Cruz, Nits Pabualan, Honey Bunch, maraming salamat. At sa lahat po ng araw-araw na nakikinig sa atin, thank you naman talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming thank you. Para sa inyo yan. Kaya wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo for today's kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming mga nakakatawa at nakakahiyang bagay na nangyari sa ating buhay. Pero kahit ang mga bagay na yon ay naglalagay sa atin sa ating tunay na destinasyon. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Ella. Sakto lang ang beauty, sakto lang ang height, sakto lang ang talino, sakto lahat. Alam nyo ba kung ano yung vibrator? Yes, vibrator. Yun bang nilalagay sa tapos nagbabibrate, tapos ikaw naman ay nanginginig sa sarap na iyong nararamdaman? Yes, that thing is called vibrator. Alam ko na yung iba ay gumagamit nito for personal pleasure, especially yung wala ang kanilang mga asawa at nasa malayo, o yung wala talagang mga love life. And it's healthy and safe kung alam nyo lang. Iwas buntis na at iwas pa sa iba't ibang uri ng sakit na makukuha mo sa pakikipagtalik. But this confession is mine is all about sa best friend kong si Fred na dahil sa isang vibrator ay nagsimula rin na umikot ang kanyang mundo. Pati rin ang aking mundo. Best friends kaming dalawa ni Fred since elementary, high school, and then nung college, kahit pa nga nung nagkaroon na kami ng trabaho ay best friends pa rin kaming dalawa. Meron siyang 5 ex-girlfriends. Tapos, mahaba ng 5 months sa kanilang relasyon dahil nga medyo makati itong best friend ko. Ako naman ay isa lang talagang naging karelasyon pero tumagal naman kami ng 3 years. Mama Mia, na pangasawa po ng aking kapatid ang kuya ni Fred. Yung mga nakatatanda naming kapatid ay nagkatuluyan, so inisip ko na nga talaga na parang kapatid ko na si Fred. Yung family niya ay close talaga sa akin. Tinatawag din ako ng mga magulang niya ng Nak or short for anak. Gustong ng pamilya ni Fred, Mama Mia, na may babae sa kanilang pamilya. Kasi nga, hindi sila nagkaanak ng babae. All boys silang Fred kahit 5 silang magkakapatid. Si Fred ang second to the eldest. Si ate ko at ang kuya ni Fred ay sa Maynila na po naninirahan.
Second house ko nang itinuturing ang bahay ni na Fred, Mama Mia, dahil yung room ng kuya niya ay parang ibinigay na ng tito-tita sa akin. Sometimes doon na rin ako nakikitulog at nag-overnight sa bahay nila. Of course, with the permission of my parents. Kampante na rin naman ang mga magulang ko kapag nandun ako kina Fred kesa sa nandun ako sa mga kaibigan ko. Fred is working in PIDEA. We all knew naman kung ano talaga ang trabaho ng PIDEA, so hindi ko na i-elaborate pa kung ano ang ginagawa ni Fred sa kanyang trabaho. We will focus na lang on how the vibrator changed our lives. Sa sinabi ko na nga, nagkaroon po ako ng boyfriend once. Pero hindi po niya nakuha ang aking perlas ng silanganan kasi napaka-inosente ko pa pong babae. Char lang. Ang totoo niyan ay natatakot po akong pumasok sa mga ganong bagay, Mama Mia. May workmate po ako, itago na lang po natin siya sa pangalang Jill. At may ibinigay siyang regalo para sa akin. Uy girl, may gift ako sa'yo. Ano to? Sabi ko nung iniabot na niya sa akin yung kanyang regalo ko no. Basta, sure ako na gugustuhin mo yan at masasarapan ka dyan. Pero wag mo munang bubuksan na. Kapag binuksan mo na, doon na sa bahay ninyo at try mo mamayang gabi. Ano? Bakit mamaya pa? Ngayon na lang kaya. Masarap ba to? Pagkain ba to? Nako, mas masarap pa yan sa lahat ng pagkain na tikman mo. Yung sarap na talagang mawawala yung itim ng mga mata mo sa sobrang sarap at mapapawaw ka talaga. Hindi ko naintindihan kung anong pinagsasasabi ni Jill, Mama Mia. Dahil hindi ko naman alam kung anong nakabalot na regalo niya sa akin na nilagay pa talaga sa isang box. So I thought chocolates po yun. Siguro dahil nga itong si Jill ay merong mga relatives na nasa abroad. Kaya siguro niya nasabing masarap ito. Pinasok ko na lang sa bag ko yung sinasabi niyang kanyang regalo dahil busog pa naman ako that time. Bago ako umuwi ay pumunta ako muna kina Fred, Mama Mia dahil gusto ng kanyang mama na dun muna daw ako at makikikain. Dahil magbe-bake daw siya ng cake para sa birthday ng nakababatang kapatid ni Fred. Ayaw na raw niyang bumili kaya naman nakiusap siya sa akin na tulungan ko raw siya at gagawa din daw kami ng cookies na aming kakainin. Dahil meron naman akong room sa bahay nila ay dun ko na lang nilagay yung gamit ko sa loob. Habang nagbibihis ako ay naalala ko yung binigay sa akin ni Jill. Kinuha ko yung bag ko at binuksan ko, Mama Mia. At muntik ko pa talagang maitapon kasi nga vibrator pala na rechargeable yung laman ng kanyang regalo. Mama Mia, nakakita na po ako ng personal na vibrator. Pero ni minsan ay hindi pa po ako nakagamit ng ganon. Nilagay ko na lang yon sa my table at lumabas na lang ako para tulungan si tita. And then dumating si Fred galing sa trabaho. Busy siya sa kanyang cellphone, Mama Mia, kasi meron na naman siyang bagong nililigawan. Pero pagkakita niya na nandun ako ay pinatay niya yung cellphone niya. Nagmano siya sa kanyang tita, pero ako ay kanya lang tinignan ng masama. Bakit hindi ka nagpasundo? Tanong niya sa akin. Sa gusto kong mag-commute at isa pa, magkasama kaming ni Jill kanina. Sinabi mo na lang sana para hindi na ako pumunta dun sa inyo. Para akong baliw nag-aantay dun eh. Hindi ka nag-text na pupunta ka dun at isa pa, hindi na ako nag-text sa'yo na magpapasundo ako. Grabe ka naman, akala mo talaga hindi ako marunong mag-commute ano? Alam mo, sayang ang oras ko pag-aantay ko sa'yo dun sa inyo. Tita, yung anak mo, nasasayangan sa oras niya kasi may bago na namang nililigawan. Kumakati na naman ang katawan. Agad na tinakpan ni Fred ang aking bibig, Mama Mia. Isa sa pinakaayaw ni tita ay kapag may naririnig ito na meron na namang nililigawan itong si Fred. Alam kasi ni tita na hindi seryoso itong si Fred sa mga babae.
Baka atakihin pa si tita pag nalaman niyang napaka-active ng sex life nitong si Fred. Yes, ganyan, kakati itong kaibigan ko, Mama Mia. Pero lagi naman daw siyang nag-iingat, sabi niya. Hindi naman daw siya nag-iiwan ng ebidensya. Lagi naman daw siyang may proteksyon para walang problemang maganap. Ganyan kami ka-close dalawa ni Fred. Pati sex life niya ay pinag-uusapan naming dalawa at sinishare niya sa akin. Nagpatuloy na lang kaming dalawa ni tita sa pagbibake tapos si Fred ay pumasok na lang sa loob ng kanyang kwarto. Kasi nga bahay nila yun, Mama Mia. Kahit na nandun ako ay free pa rin ako sa pag-room around ng kanyang kwarto. Nakakapasok ako sa kwarto niya at nakakapasok din naman siya sa kwarto ng kuya niya na ako na ang gumagamit mula nung nagkaasawa nga ito sa ate ko. Mama Mia, napakahilig din talaga ni Fred na pumasok sa kwarto ng kuya niya para manguha ng gamit ng kanyang kuya. Tapos na kami noon sa pagmimix ng ibibake namin at pinasok na namin yon sa oven nung biglang sumigaw si Fred na papapasukin daw ako sa kwarto. Hanggang sa naalala ko yung vibrator na nilagay ko sa ibabaw ng bedside table ng kuya niya. Nanlamig ako noon sa sobrang hiya at dali-dali akong umakyat, Mama Mia, baka kung ano ang isipin ni Fred. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ay umupo na si Fred at nakatitig lamang sa vibrator. Bok, bakit ka gumagamit ng ganito? No, hindi ako gumagamit. Binigay lang sa akin ni Jill. Kukunin ko na sana pero inilayo ni Fred sa akin yung bagay na yon. Hinawakan ko at hinila ko yung buhok niya pero ayaw niya talagang ibigay sa akin yon. Mag-boyfriend ka na kasi para hindi mo na kailangan ng ganito. For your information, Fred, hindi ako pareho sa'yo na makati, ano? Akin na nga yan at ibabalik ko pa yan kay Jill. Bakit mo ibabalik? Gamitin mo na lang. For experience ba? Para maka-experience ka naman kung gaano kasarap yung ganyan. Oy, naka-experience na po ako ng ganyan, hoy. Akin na nga yan. Dahil matangkad si Fred ay hindi ko po abot yung vibrator na hawak-hawak niya at itinaas niya, Mama Mia. Kahit anong hila ako sa buhok niya para masaktan siya at maibigay niya sa akin yun, ay wala pa ring silbi. Naka-experience ka na? Kanino ka naka-experience? Wala ka noon at wala ka nang pakialam doon. Basta naka-experience na ako. Akin na yan bago pa kita makalbo. Napaka-unfair mo naman. Ako sinasabi ko sa'yo lahat ng experience ko, pero ikaw hindi. Unfair mo. Sa lagi kong talon ng talon para maabot yung vibrator, Mama Mia, ay nakaramdam ako na parang may weird sa akin sa may tiyan ko. Parang may matigas na ewan. Wala ako sa sarili ko na hinawakan ko kung ano yung matigas na nasa may tiyan ko. Mama Mia, na pa-OMG ako dahil shorts pala yun ni Fred. And yung matigas na bagay na yun ay ang kaniyang army. Napamura pa siya sa akin nung nahawakan ko yun. English pa talaga ang mura niya at napapikit pa siya, Mama Mia. Ako naman nung panahon na yun ay para akong tuod. Hindi ako makakilos at hawak-hawak ko pa rin ang kaniyang sundalo na parang singtigas ng kahoy ng nara. Noong natauhan ako ay binitawan ko yon at ako ang unang nagsalita. Akin na nga, sabi ang vibrator. So gagamit ka nga nito. Ano bang pakialam mo kung gagamitin ko yan o hindi, Bok? Yan talagang kakatihan mo kung ano-ano na lang talagang pumapasok sa isip mo. Uy, hindi naman ako ganun kakita. Agad niyang tinakpan ang labi ko, Mama Mia. At ako nung mga panahon na yun ay ewan ko pero hindi ko mapigilang sulyapan yung kaniyang army sa baba. Hindi ako makapag-react ng mabuti lalo pa nung hinila ako bigla ni Fred, Mama Mia, at bigla kaming natumba sa may bed at nakapatong ako sa kanya. Niyakap niya ako. Shock na shock ako noon at hindi ako makakilos.
The first thing na pumasok sa isip ko, Mama Mia, ay baka mahalay ako ng kaibigan ko. Kaya wala akong ibang ginawa kundi kagatin ang kaniyang kamay. Aray ko, Bok, masakit yan ha? Mama Mia, agad pa siyang kumilos at ngayon ay ako na ang nasa ilalim at siya na ang nasa ibabaw ko. Kinagat ko ulit siya. Bakit ka ba nangangagat? Bakit ka pumapatong sa akin? Hahalayin mo ba ako? Huwag kang malikot. Kasalanan ko ba kung ikaw yung nagdadala dito ng vibrator? Kasalanan ko rin ba yan? Hindi ko nga alam kung anong laman ng regalo ni Jill sa akin eh. Ikaw, yan talagang kakatihan mo. Sumusobra na ha? Mama Mia, umungol pa si Fred na para bang nasaktan. Nasaktan sa ginawa kong paggagat o nasaktan sa sinabi ko? Muntik ko na siyang maipit, Mama Mia, dahil yakap-yakap pa rin niya ako at syempre nasa tiyan ko pa rin yung matigas na bagay na tumutusok sa akin. Hindi ako makakilos dahil napakabigat niya at napakalakas niya. Inantay ko na lang na mahimasmasan siya. Uy, wag kang ganyan na. Anong nangyayari sa'yo? Baka sa damit ko yan sumirit, pagbabantaan talaga kita, sabi ko. Wag kang ang kumilos, kasalanan mo to eh, sabi niya. Mama Mia, nairita, nainis, nahiya, hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko noon. Ikaw talaga ang kati-kati mo kahit kailan. Kahit ako pinagnanasaan mo ha. Hindi kita pinagnanasaan, Bok. Wala akong iniisip sa'yo na ganyan. Tapos bigla niyang sinabi at tinanong kung saan ba raw ako naka-experience ng masarap. Ang bastos mo ah, sabi ko. Sabi mo sa akin virgin ka pa. For your information, 100% virgin pa po ako. Eh bakit sinabi mo? Wag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw dahil mas lalo lang itong tatapang, sabi niya. Bakit kasi nandyan ka sa ibabaw ko? Para mag-relax. Yung utak mo talaga, Fred, kahit kailan? Ano ba? Ha? Yung mga nahuhuli nyo na ba? Ginagamit mo na rin yung mga paraphernalias na yon, ha? Awkward man yung posisyon namin, Mama Mia, pero dahil sa tagal na naming mag-best friend dalawa, para sa akin parang wala na rin yung mali siya. Pero kung kayo ang aking tatanungin, ewan ko kung hindi ba kayo magkakaisip ng mali siya sa ganung bagay. Hanggang sa naramdaman ko na lang, Mama Mia, na bigla akong hinalikan ni Fred sa aking leeg at inilabas pa talaga niya yung dila niya doon. Uy, Bok, anong ginagawa mo sa leeg ko? Ano, dinilaan ko lang kasi may harina eh. May parang mixture ng cake. Hindi na ako nakatiis noon, Mama Mia, at pinasok ko na yung kamay ko sa tiyan ni Fred. Pagkatapos noon ay talagang pinikot ko na ang kanyang tiyan gamit ang aking mga kuko. Nahulog si Fred, Mama Mia, sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Grabe talaga ang ginawa kong pagpisil sa kanyang tiyan at talagang sinigurado kong mailibing ko ang kuko ko doon. May nakuha pa nga akong skin mula sa kanyang tiyan eh. Pagkatapos nun ay kinuha ko yung vibrator at nilagay ko sa loob ng bag ko. Dahil talaga sa sobrang kati nito ni Fred, talagang nag-react pa ang kanyang manoy nang dahil lang sa vibrator na yon. Since then, Mama Mia, ay lagi na akong tinatanong ni Fred kung kumusta raw ang paggamit ko ng vibrator. Napaka-curious niya kung ginamit ko na raw ba. Pero ako, hindi ko talaga inamin sa kanya na nagamit ko na yun once. Oo, nagamit ko. When curiosity kills talaga, Mama Mia. Inisip ko kasi noon kung anong feeling kapag gumamit nun. And it feels like na para bang kinukuryente yung ano ko. Parang nananayo lahat ng balahibo ko sa aking katawan.
Nangangatog ang tuhod ko, Mama Mia. And of course, narating ko po ang langit sa paggamit ko ng bagay na yon. Pero hindi ko yun inamin sa kaibigan ko. Kasi for sure, Mama Mia, kung ano-ano na naman ang mae-imagine niya sa kaniyang ruming utak kapag sinabi ko ang mga bagay na yun sa kanya. Almost 1 year na akong walang boyfriend but I'm happy being single. Wala kasing nangingialam sa akin aside sa parents ko. Aside din kay Fred na kung minsan ay nangingialam naman sa buhay ko. Like the time na may kamita pa ko, Mama Mia. Tago na lang natin siya sa pangalang Brian. Birthday celebration po ito ni Fred. Newbie si Brian Cepedea nung nagkita kaming dalawa. Bago siya sa paningin ko, so natural ay nakipagkilala ako sa kanya dahil kilala ko naman halos lahat ng katrabaho ni Fred at kilala niya rin nila ako. Okay din itong si Brian, hindi pangit, hindi rin naman masyadong gwapo. Sakto lang, medyo bagay kami kung tutuusin. Ella sir, pakilala ko sa kanya. Brian naman ma'am. No to ma'am, yes to Ella na lang. Ikaw kasi yung naunang tumawag sa akin ng sir. Girlfriend ka ba ni Sir Fred? I know, hindi. Best friend niya ako. Bakit best friend lang? Mahirap i-explain eh, basta best friend lang niya talaga ako. Enjoy kausap si Brian kasi may sense of humor. Hindi siya awkward at meron talaga kaming topic na napag-uusapan. Ang celebrant na si Fred ay busy naman noon sa iba niyang mga bisita, Mama Mia. Pero namamalayan kong lagi niya talaga kaming dinadaanan ng tingin ni Brian. Kapag nagkakatagpo ang mga mata namin ay tinataasan ko na lang siya ng kilay. Ilang beses ko siyang napansin na palingon-lingon sa aming dalawa ni Brian. Kami naman ni Brian nung mga panahon na yon ay tawa lamang ng tawa sa aming pinag-uusapang dalawa. Hanggang sa biglang lumapit sa amin si Fred at umupo sa tabi ko at agad niya akong inakbayan. Pinag-uusapan niyo ba ako? Tanong niya. Hoy, ang feeling mo, bakit ka naman namin pag-uusapan? Ikaw lang bang tao dito? Sabi ko naman. Kala ko pinag-uusapan niyo ako eh. Bok, pwede ba? Magtali ka nga ng buhok mo. Ayan o, pinagpapawisan ka na. Sabi niya. Ano bang nakain mo ngayon? Tanong ko naman. Mama Mia, napatitig ako kay Fred kasi parang bigla siyang naging concern sa akin. Akala ko nakainom na siya pero hindi naman mabahong alkohol yung kanyang bibig. Noong akmang ititirintas na niya ang buhok ko ay agad ko siyang kinurot sa kanyang bewang, Mama Mia. Bigla tuloy siyang napaaray sa sobrang sakit at tumusok pa talaga ang kuko ko noon sa kanya. Sige ma'am, dito lang po ako kasi parang mainit na dito eh. Sabi naman ni Brian. Hinahanap ka na nila doon, sabi naman ni Fred sa kanya. Okay sir. Mama Mia, ngintian lamang ako ni Brian at umalis na rin siya. Yung ibang mga bisita ay tinignan ang forma naming dalawa ni Fred. Yung kanilang mga relatives, Mama Mia, ay alam na kung gaano kami ka-close ni Fred. Kapag tinitignan nila kami ng ganoon ay parang biruan na lang talaga sa kanila ang lahat. Bok, wag mo ngang pinag-iinteresan ng katawan ko. Pwede ba? Wag kang ngang maging manyak dito. Uy, hindi ako ganyan ano. Wag si Brian na, sabi niya. Ano? Ayusin mo nga yung mga pinagsasasabi mo dyan, Fred. Tapos ayusin mo nga yung itsura mo. Nakakaasiwang tignan tayo ng ibang tao eh. Wag si Brian, kasi mas pa yun sa akin. Ano nangyari sa'yo? Malis ka nga. Layuan mo nga ako. Hindi ko kayang malayo sa'yo, Bok eh. Sabi niya. Baliw ka, lumayo ka nga sa akin. Dahil hindi lang tayo ang tao dito uy. Tignan mo, pinagtitinginan na tayo ng iba mong mga bisita. Alam naman nilang ganito talaga tayo. Fred, naiihi ako, kaya pwede ba umalis ka dyan sa tabi ko? Bok, ginagamit mo pa rin ba yung vibrator? Tanong niya.
Sa pagtanong niya na yun, Mama Mia, ay malakas kong hinawi ang kamay niya na nakayakap na noon sa mga bisig ko. Kahit kailan talaga, bastos talaga tong taong to. And then, there's a time na wala talaga akong magawa-gawa sa bahay at day off ko nun, Mama Mia. Wala rin ang mga magulang ko. Na-trigger na naman ang curiosity ko dun sa vibrator na yon. Gusto kong i-try for the second time around. Nandun na ako sa loob ng kwarto ko at nagsimula na akong i-pleasure ang sarili ko. Mama Mia, yung mga toes ko ay nanginginig na sa aking ginagawa. But then bigla pong nag-ring ang cellphone ko, Mama Mia. Halos hindi ko na maibuka noon ang mga mata ko sa sobrang pleasure na nararamdaman ko. Tinignan ko lang dahil baka importante yung tumawag. Pero pagtingin ko ay si Fred lang pala kaya dinecline ko na lang at nilagay ko na lang ulit sa bed yung phone ko. Pero nagulat ako, Mama Mia, nung bigla itong nagsalita. Hindi ko pala namalaya na na-accept ko pala at napindot ko pala yung green dun sa tawag niya na yon. Malapit na ako noon sa rurok ng ligaya kaya hindi ko na siya pinansin. Bok? Tanong niya sa kabilang linya. Ungol lang ang naisagot ko. Nasaan ka? Parang ang dilim-dilim ng mga nakikita ko. Video call pala yun, Mama Mia. Hindi na nga ako nagsalita at pinipigilan ko na lang ang ungol ko dahil baka mahuli ako ni Fred na ginagamit ko yung vibrator. Gusto ko na sanang patayin yung tawag, Mama Mia, pero hindi na ako makagalaw noon sa sobrang tindi na ng nararamdaman ko. Hindi na rin nagsasalita pa si Fred sa kabilang linya kaya akala ko ay pinatay na niya yung tawag. Until na sumabog na ako, Mama Mia. Hindi ko na talaga napigilan ang boses ko at napasigaw na talaga ako nung narabot ko ang rurok ng ligaya. Kinagat ko pa talaga ang unan ko. Pawis na pawis ako nung natapos ako, Mama Mia. At parang nagbibilang pa ako sa aking isip at sa aking utak dahil parang nawalan ako ng lakas ng katawan ko. Pinatay ko na yung vibrator na hawak ko, Mama Mia. At siguro nga pinatay na rin talaga ni Fred yung tawag. Tumagilid ako para buksan yung cellphone ko. Ang baliw, inaantay lang pala ako at hindi ito nagpatay ng tawag at naka-headset pa, Mama Mia. Pinakikinggan lang pala niya ako sa kabilang linya. On duty siya nung time na yon dahil naka-uniform siya. Ako nung mga panahon na yon ay wala ng lakas habang nakatingin kay Fred sa screen ng cellphone ko. Uy, ano? Tanong ko. Anong ginagawa mo dyan? Tanong naman niya. Natutulog ako, bakit? Napakastorbo mo ah. Tumingin muna siya sa paligid niya, Mama Mia. Natutulog tapos pinagpapawisan? Tapos yung mukha mo, parang kagagaling mo lang sa matinding sarap. Alam mo, nasa isip mo lang yan dahil sa tindi ng kati dyan sa katawan mo. Bakit ka nga tumatawag? Sino kasama mo dyan? Tanong niya. Wala, bakit nga? Ipakita mo nga yung kwarto mo kung wala ka talagang kasama. Ayoko nga, bahala ka dyan. Pagkatapos noon ay in-off ko na yung cellphone ko. Para talagang nag-iimbestiga si Fred. Mama Mia, tinapon ko na lang sa basurahan ko yung vibrator ko at inisip ko na hindi na talaga ako gagamit noon at last na yun. Sa sobrang pagod na naramdaman ko ay nakatulog ako, Mama Mia. Buti na lang at nagising ako dahil maingay na yung gate namin. At yung cellphone ko ay tunog na rin ng tunog. Yung baliw pala na Fred na yon ang tawag ng tawag sa akin. Nakaka-20 missed calls na siya. Ang tagal mo namang sumagot, Bok. Ganina pa ako dito sa labas niyo ah. Sino ba yung kasama mo dyan?
Natutulog yung tao, wala akong kasama dito. Buksan mo nga, sabi niya. Napakarami pang sermon ni Fred, Mama Mia, kahit papunta na ako sa labas para pagbuksan siya. Para talaga siyang asawa na nag-aalala kung baka may kabit na ang asawa niyang itinatago. Hindi ko muna siya binuksan, Mama Mia. Konti pa lang ang nabubukas ko nung biglang tumakbo papasok ng bahay namin si Fred na para bang may nire-raid na user. Ewan ko kung anong pumasok sa kokote niya at ginawa niya yon at naisip pa niya talaga na may kasama ako sa loob mismo ng bahay namin. At kung meron man akong kasama, ano bang pakialam niya? Ano ba, Bok? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Tanong ko nung masundan ko na siya sa loob. Parang naging aso itong si Fred at panay ang amoy ng amoy. Baliw ka? Anong inaamoy-amoy mo dyan? Inaamoy ko baka may baho kang lalaki. Baliw ka talaga. Anong bahong lalaking pinagsasasabi mo? At isa pa, kung may maiwan mang amoy ng lalaki sa katawan ko, ano bang pakialam mo? Bok, may pakialam talaga ako dahil gusto kita. Noon pa man gusto kita. Kaya lang napakamanhid mo eh. Nagantay lang ako ng perfect time para masabi sa'yo na gusto kita pero naunahan ako. Naunahan ako ng iba. Napakasakit nun para sa akin. Nung nagka-boyfriend ka ng iba. Masakit yun. Ako pa talagang ginawa mong tagahatid sa tuwing nagde-date kayo ng boyfriend mo. Ako pang ginagawa ninyong driver. Gustong gusto ko nang tapusin yung buhay ko nun sa sobrang sakit na nakikita kitang masaya sa iba. Kala ko mawawala lang tong nararamdaman ko kapag nakakita na rin ako ng iba pero hindi pa rin, Bok eh. Ikaw pa rin talaga. Nagulat ako sa mga revelasyon niya, Mama Mia. Hindi ko alam kung totoo yon o hindi. Lah, anong pinagsasabi mo dyan? Bakit bigla kang naging ganyan? Huwag ka ngang baliw dyan. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Hindi kita niloloko. Tignan mo nga ako sa mga mata ko. Tignan mo kung nagloloko ba ako. Noon pa man, gusto na kita pero napakamanhid mo lang talaga. Hindi mo ba nararamdaman at nakikita sa mga kilos ko? Special ka para sa akin. Kahit may girlfriend ako noon, lagi kitang inuuna. Laging ikaw ang priority ko. Kahit iba yung nakakasex ko, pero ikaw yung na-imagine ko. Uy, baliw. Kung totoo man talaga, wala akong feeling sa'yo, no? Pagiging magkapatid lang talaga ang tingin ko sa'yo. Best friend lang, ganun lang. Ayokong umasa ka. Biglang umiyak si Fred sa harapan ko, Mama Mia. Napakasakit naman palang mabasted. Anong gagawin ko sa'yo? Paano ba kita babastedin nang hindi ka masasaktan? Tanong ko. Huwag ka munang magpakita sa akin, Bok. Huwag muna tayong magkita. At kapag na-realize mo na gusto mo akong bigyan ng chance, tsaka ka na magpakita sa akin. Ang drama mo naman. Uy, saan ka pupunta? Mama Mia, umalis si Fred pagkatapos niyang sabihin yon. Loading ako sa lahat ng loading nung mga panahon na yon. Inuulit-ulit ko sa isip ko yung kanyang mga sinabi. Grabe naman. Parang atomic bomb yung pinasabog niya sa mukha ko. Mama Mia, nag-base din ako noon sa kanyang mga iniisip nung mga panahon na yon. Pero talagang parang kapatid lang ang tingin ko kay Fred noon eh. At nabigla ako talaga at natakot sa mga pinagsasasabi niya. Tinawagan ko siya, Mama Mia. Naisip kong baka lumayo nga talaga ang loob sa akin ni Fred pero ayaw niya akong sagutin. At sa Facebook, bigla niya akong blinak. Mama Mia, yung kilos ni Fred ay parang bata na inaway na ayaw nang makipagkaibigan sa'yo. Kinabukasan ay maaga akong umalis dahil duty ko. Pero pumunta muna ako kina Fred, Mama Mia at gusto kong ayusin muna ang away naming dalawa. Gusto kong mag-usap kami nung hindi pa siya pagod sa trabaho dahil baka stress lang siya nung nakaraang araw. Pero ang sabi ni tita ay hindi raw umuwi si Fred.
Tumawag daw ito kagabi at sinabing magbo-boarding house daw muna ito dahil napapagod na ito sa kakauwi. Nagulat pa nga si Tita Mama Mia kung bakit kailangan itong mag-boarding house. Halos 30 minutes lang naman ang biyahe papunta sa kanila at may sasakyan naman siya. Nagtanong si Tita sa akin kung may problema ba si Fred pero hindi ko sinabi kay Tita na may gusto sa akin si Fred at gusto kong isettle naming dalawa yon nang kaming dalawa lang. Kinuha ko kay Tita yung address ng boarding house ni Fred dahil gusto ko siyang makausap nung kalma na kami pareho. Pero pagdating ko doon ay umalis na raw si Fred papuntang trabaho. Dahil nga malapit lang naman yon sa office nila, Mama Mia, ay naglakad na lang din ako papunta sa PIDEA office dahil napakaaga pa naman nun. Pero dahil sa paglalakad ko na yon at mainit ang panahon ay pinagpawisan talaga ako ng matindi. Muntik pa talaga akong malate sa trabaho ko. Pero pagdating ko noon, pagtanong ko kung nandun ba si Fred, ang sabi nila ay hindi pa raw ito dumadating. Mama Mia, inuubos talaga ni Fred ang pasensya ko. Pumasok ako noon ng trabaho na mainit ang ulo ko kahit umagang umaga pa. Umabot ng 2 weeks na hindi talaga nagtagpo ang mga daan naming dalawa ni Fred. Ang daming nagtatanong at naguguluhan kung bakit hindi na nila kami nakikitang palaging magkasama kami daw yung partners in crime. Pero hindi ko sinabi sa kanilang totoo na may problema kami. Ang gusto ko kasi kami muna ang magkausap at pag-usapan ng mabuti at itanong kay Fred kung talaga bang seryoso siya dun sa sinabi niya. Kasi mismo yung pamilya niya, Mama Mia, ay tanong ng tanong sa akin kung ano daw ang nangyari sa amin. Kahit birthday ko ay hindi nagpakita si Fred. Pinadalhan lang niya ako mula kay Tita ng regalo. Alam niyo ba kung anong regalo niya? Vibrator. Tapos may note pa talagang nakasulat na this vibrator or me. Buti na lang talaga at hindi ko binuksan yon sa harapan ng mga magulang ko at sa harap ni Tita. Sa sobrang stress siguro namin sa trabaho pareho ni Fred at sa problema namin ay na-overfatigue ako, Mama Mia. Bigla akong nanghina. Lagi na lang akong nahihilo. Napakasakit ng katawan ko. Nilagnat pa ako, Mama Mia, at kinumbulsyon at na-admit pa talaga ako sa ospital. Every time na bumubukas yung pintuan ng hospital ay lagi kong iniisip at umaasa ako na si Fred na ang bumisita sa akin. Pero 2 days na lang ako dun sa loob ng ospital ay walang Fred na nagpakita. Dumating na ang 3 days at sinabihan na ako ng doktor na pwede na raw akong ma-discharge. At dahil wala pa sina Mama ay ako muna ang kanyang kinausap at nagbigay siya sa akin ng mga additional reminders pero hindi po ako nakafocus dahil biglang dumating sina Mama kasama si Fred. Napakalaki ng ngiti ko at nagulat pa ang doktor sa ginawa ko at lumingon pa siya sa likuran niya, Mama Mia. Pati rin ang doktor ay nakalingon dun kay Fred. Na-lovesick lang pala tong pasyente natin. Bakit ngayon ka pa bumisita, sir? Busy kasi, Doc eh. Kumusta na ba? Kumusta na ba yung pasyente mo? Tanong niya. Eto? Okay na. Pwede nang ma-discharge. Pero kailangan pa rin niyang magpahinga ng ilang araw. Baka ikaw yung nagpapa-lovesick sa kanya, sir. At baka ikaw rin yung magpapalakas sa kanya. Tingnan mo nga hindi matanggal-tanggal yung smile niya. Sabi ng doktor. Ano ka ba naman, Doc? Natuwa lang ako dahil made-discharge na ako. Ayoko nga dito sa ospital. Sabi ko naman bilang defense mechanism. Pag-alis ng doktor ay umalis din si Mama para mag-process ng mga bills ko. Iniwanan niya na lang si Fred, Mama Mia, na tingin ng tingin sa akin. Okay ka na? Made-discharge na nga, di ba? Bakit ngayon ka pa nagpakita? Magkakasakit ka pala kapag wala ako. Sabi niya. Hoy, ang feeling mo Bok, namiss mo ba ako? Hindi, sagot ko naman.
Napakasakit naman talagang magsalita ng bibig mo na yan. Sige ka, baka bigla kitang halikan dyan para tumigil ka. Tumalikod ako, Mama Mia, at nagkunwari akong nagtutupi ng mga kumot na ginamit ko. Pero ang totoo ay hindi ko na napigilan ang ngumiti habang nakatalikod sa kanya. Ayokong humarap kay Fred, Mama Mia. Sa harapan niya ay tinatago ko ang nararamdaman ko at poker face lang talaga ako. Feeling hindi affected. Hindi kita pipilitin, Bok, kung talagang best friend lang ang tingin mo sa akin. Okay, wala tayong maging problema dyan. Pero Bok, wag mo naman akong pigilan na kung more than best friend pa ang ipapakita ko sa'yo. Ayan mo, yung mukha mo, kahit noon pa man, more than best friend na talagang pinapakita mo sa akin eh. Meron ba talagang magkaibigan na pinapatungan yung isa niyang kaibigan? Bakit ka nga kasi nagdadala nun ng vibrator? Baka nilagnat ka na dyan na ng di oras dahil ginamit mo yung vibrator na yon. Baka ginamit mo na yung binigay ko sa'yo. Sige ka. Alam mo ba, napakabilis magpapayat ng ganyan. Ang baliw mo talaga. Tinapon ko yun, no? Hindi naman ako katulad mo na makati. Paano na kaya kapag naging tayo? Mas masarap ako sa vibrator, Bok. Baka hindi mo nagugustuhin magtrabaho dahil request ka na lang ng request sa akin. Ang bastos talaga ng bibig mo. Kiss lang naman ang magpapawala ng kabastusan ko eh. Biglang nag-dive si Fred, Mama Mia, sa mga bag ko hanggang sa hospital beds at bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Paano ba tong puso ko, Bok? Ikaw lang naman ang laging isinisigaw, sabi niya. Baliw ka talaga, sabi ko naman. Pag-uwi ko na sa bahay namin, ay bumili muna kami ng napakaraming gamot at tinake ko yon at saka nakatulog ako. Mama Mia, sa pagkakaalam ko ay umuwi na rin si Fred nung matapos niya kaming inihatid sa bahay. Pero pagmulat ko ng aking mga mata ay nandun pa rin siya sa kwarto ko, nanonood ng movie sa laptop. Seryosong-seryoso siya at hindi man lang niya namalayan na nagising na ako. Mama Mia, tinitigan ko siya at ine-imagine ko na boyfriend ko siya. Pero instead na kilig ay takot po ang naramdaman ko. Takot na baka kapag talagang naging magjowa na kami ay baka masira yung friendship naming dalawa at baka mawala pa yon. Nung biglang tinignan ako ni Fred. I love you too, Bok, sabi niya. Feeling mo? Bakit lagi kang nakatingin sa akin? Baka matunaw ako niyan. Alam mo, ako magbabantay sa iyo ngayon. Babawi ako dahil hindi kita binantayan dun sa ospital. Bakit mo pa ako babantayan? Hindi naman ako baldado eh. Malis ka nga dito sa kwarto ko at magbibihis ako. Alam mo, darating din tayo dyan sa panahon kung kailan magbibihis ka na sa harapan ko at ako na rin ang magbibihis sa'yo. Napaka-feeling mo talaga in your dreams. Basta Bok, lagi mong tatandaan na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Tsaka siya umalis sa tatawa-tawa. Nag-overnight talaga si Fred sa bahay namin nung lumabas ako ng ospital, Mama Mia. Siya ang naging chef of the night namin. Napakaraming putahe ang kanyang niluto at nagpapa-impress talaga siya sa mga magulang ko. Masarap magluto si Fred. Actually, gustong-gusto ko na nilulutuan niya ako. Ako naman ay prito lang ang alam kong lutuin. Mama Mia, sanay na rin si na mama na nandyan si Fred at kapag nasa bahay namin siya, ay lagi talaga siyang nasa kusina. Habang kami ay nanonood lang ng TV na para bang kami yung bisita. Gustong-gusto ni Mama si Fred. Gustong-gusto niya kapag nandun nito dahil nakakapagpahinga raw siya sa pagluluto. Habang kumakain kami, si Fred, Mama Mia, ay hindi talaga matigil ang bibig dahil napakaraming tanong at curious siya sa love story ng parents ko. Hanggang sa dumating na kami sa topic sa babaeng kanya sanang liligawan. Anong may advice mo sa akin, Tito? Kasi
May gusto akong ligawan ngayon pero napaka-hard to get. Napakamanhid na babae. Mama Mia, gustong gusto ko nang itarak yung tinidor na hawak ko dun kay Fred dahil alam ko naman na ako ang kanyang pinagsasasabi dun sa kanyang liligawan. Taga saan naman yung liligawan mo, Fred? Tanong ni Papa. Ay, dito lang sa malapit. Sino yan? Baka kilala namin yan. Sabi naman ni Mama. Ewan ko tita kung kilala nyo ba to. Kaya hihingi lang sana ako ng advice kung anong gagawin ko. Grabe, ang tigas na babae. Ako ay biglang napainom noon ng tubig dahil parang bigla akong kinabahan. Eto kasing mga babae, Fred, minsan hindi talaga natin sila maiintindihan. Pahindi-hindi pero gusto pala. Sabi ni Papa at sumigaw naman si Fred ng bingo. Kung nandyan tayo, lagi tayong pinapaalis. Pero kung wala naman tayo, hinahanap-hanap ang presensya natin. Dagdag pa ni Papa. Naku, parehas na parehas talaga yan ang nililigawan ko tito. O hindi naman lahat. Sabat ko sa usapan nila. Alam mo, itong mama mo, mabilis lang naman tong ligawan eh. Ako nung nanligaw ako sa kanya, agad niya akong sinagot. Tignan mo yan, Bok, oh. Dapat sundin mo yung mama mo para hindi ka tumandang dalaga. Biro naman ni Fred. Tagasan ba yung nililigawan mo, Fred? Sabi mo, dito lang sa malapit sa amin. Sabi ni Mama. Makikilala nyo rin siya sa takdang panahon, tita. Ikaw, Bok, may nanliligaw na ba sa'yo? Mama Mia, biglang natigil sa pagkain ang papa ko at tinignan ako. Halos hindi ako noon makanguya ng pagkain sa bibig ko. May nanliligaw sa'yo, Ella? Sino ba yan? Paharapin mo dito, ha? Kilala mo ba yan, Fred? Alam mo ikaw, kung ano-anong sinasabi mo, huwag kang maniwala dyan pa. Sabat ko naman. Alam mo, ang nanliligaw sa kanya tito, ipapaharap ko talaga sa inyo. Tama yan, Fred. Wala akong problema basta haharap sa akin ng maayos. Sabi naman ni Papa. Ang baliw naman na Fred ay ngiting-ngiti lamang, Mama Mia. Nung kami na lang dalawang naiwan sa sala dahil maagang natulog sina Mama at Papa, ay nanonood pa rin siya ng movie kaming dalawa. Pero hindi ako makakonsentrate dahil si Fred ay tingin ng tingin at titig ng titig sa akin. Hanggang sa bigla na lang siyang kumanta ng akin ka na lang ng itchy worms. Manahimik ka nga, Bok. Nakaka-discourage lalo yung boses mo eh. Alam mo, napakasakit mo talagang magsalita. Pero yan mo na, maganda ka naman. Maganda ka pa rin always sa paningin ko. Kahit, ayan o, tignan mo na yung itsura mo. Baliw, manahimik ka. Bok, pwede bang humingi ng permission to hug you? Namiss kasi kita eh. Swerte mo. Please, sige na. Darating yung panahon na hindi na ako hihingi ng permission sa'yo. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Alam mo, Bok, sana naging vibrator na lang ako eh. Para naman i-keep mo ko. Baliw ka, huwag kang magsasalita ng ganyan, tinapon ko na yun, uy. Huwag ka nang magkaila. Tama talaga si Tito eh. Yung mga babae minsan sinungaling. Ano naman yung nakita ko dun sa Durabox mo? Sige nga, ginagamit mo pa rin yun oh. Tanong niya. Pinakikialaman mo yung gamit ko, Fred? Naghahanap lang naman ako ng charger, pero iba naman yung nakita ko. Bakit ka ba magtitiis dun sa vibrator? Isa lang naman ang galaw nun, Bok. Nandito naman ako, kaya kong mag-multitask. Matulog ka na nga. Iniwanan ko si Fred, Mama Mia, dahil napahiya ako. But actually, hindi na nga talaga ako gumamit noon. Nakakalimutan ko lang talagang itapon. Pero dahil nga malikot at makulit itong si Fred, ay nakita pa rin niya nung itinago ko. Bumalik ako sa trabaho after 3 weeks. I think na naka-leave ako noon. And everyday ay sinusundo na ako ni Fred mula sa bahay papuntang work at mula sa work pa uwi sa bahay.
Nagulat na naman ang lahat, Mama Mia, kung bakit parang naging maayos ulit kami ni Fred. Maraming nagtatanong kung nag-away daw ba kami. Never naman kasi kaming nag-away ng ganun katagal na napansin na ng halos lahat ng tao. Wala talaga kaming pinagsabihan ni isa na meron nang na-fall sa aming dalawa at yun ay si Fred. Mama Mia, hindi ko na lang namalayan na parang naging normal na lang sa kanila na sweet paminsan-minsan sa akin si Fred. At grabe talaga kung makakare sa akin. Akala siguro ng mga tao dahil lagi akong deny ng deny noon kung anong namamagitan sa amin, ang akala nila ay treatment lamang ng isang bunso ang treatment ni Fred sa akin sa kanyang ate. One of the days na sinundo ako ni Fred sa trabaho, Mama Mia, at may kasama ako sa labas na close friend ko rin, naka-workmate ko na si Rico na bagong hired sa amin. Hindi na putol yung pinag-uusapan namin dahil lagi kaming nag-uusap tungkol sa magiging outing ng company namin next week. Syempre kasama yung iba naming ka-workmates. Napansin ko na nandyan na ang sasakyan ni Fred pero nagpa-asif po ako na hindi ko yon nahahalata. And by the way, Mama Mia, bakla po itong si Rico. Rika po siya tuwing gabi. Pero sa umaga ay hindi mo naman mahahalata ang kanyang kabaklaan kung hindi mo siya kilala. Napaka-touchy noon ni Rico sa akin kasi nga agad-agad kaming nag-click dalawa dahil nga bakla siya. At napakahilig niyang ilingkis yung kaniyang kamay sa aking balikat. Lumabas si Fred sa kanyang sasakyan, Mama Mia, at ang pagsara niya ng kanyang sasakyan ay halos gibain na niya ito. Napalingon tuloy kaming dalawa ni Rico sa kanya. Hala siya, yung gwapong taga-Pidea oh. Yan ba yung gwapo sa'yo? Tanong ko. Ikaw ha, papunta na siya dito oh. Baka may surprise drug test dito sa atin. Baliw, bakit ka nag-aalala? Adik ka ba? Lumapit sa amin si Fred, Mama Mia. At ang baliw ay sininyasan ako na dumestansya ako kay Rico. Pero hindi yun na-gets ni Rico, Mama Mia. Akala niya ay dadaan lamang si Fred. Nakalingkis pa rin kaming dalawa sa isa't isa na para bang hindi namin gustong maghiwalay at pinadaan lang ni Rico sa harapan namin si Fred. San ka pupunta, sir? Tanong ni Rico. Susunduin ko yung girlfriend ko. Apaka-feeling mo? Kilala mo siya? Tanong ni Rico sa akin. Best friend ko? Ang sakit mo naman talagang magsalita, Bok, sabi naman ni Fred. Best friend lang pala. Okay, alam mo sir, nanliligaw ako dito. May chance pa pala ako. Biro naman ni Rico at agad ko siyang kinurot sa kanyang tagiliran sa kanyang mga pinagsasasabi. Lalo tuloy, pumait at umasim ang mukha ni Fred, Mama Mia, at peking-peke talaga yung kanyang ngiti. Ako na lang ang bumitaw kay Rico at sinabi kong mauna na kami ni Fred. Pero yung bakla ay bumeso pa talaga sa akin na para bang kanya talagang tinutukso-tukso si Fred. See you tomorrow and dream of me tonight, baby, sabi ni Rico. Umalis na kami at hindi talaga nagpahalata yung bakla sa kanyang kabaklaan. Straight na straight siyang naglakad, Mama Mia. Straight na straight din siyang tignan. Ako naman ay sumakay na rin sa sasakyan ni Fred at wala kaming imikan dalawa. Busy ako noon sa cellphone ko kasi chinat ko pa talaga si Rico. Nagtanong kasi siya kung anong reaction ni Fred sa kanyang ginagawa. Baliw talaga tong baklang to. Pinaandar na ni Fred yung sasakyan na hindi pa rin niya ako kinikibo. Punta muna ako sa inyo dahil pinapapunta ako ng mama mo. Uy, Bok, anong nangyari sa'yo? Tanong ko nung hindi pa rin siya kumibo sa akin. Wala. Akala ko kasi napipi ka na dyan eh. Matagal ko nang namamalaya na ibang daan yung tinatahak ni Fred, Mama Mia. Hindi daan papunta sa kanila. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Itatanan na kita.
Baliw. Saan tayo pupunta? Gagabi na oh. Sosolohin muna kita dahil mukhang mainit ang ulo ko kanina pa eh. Naniligaw ba sa'yo yun, Bok? Hindi. Eh bakit gano'n na lang kung makalingkis sa'yo? Parang bakla. Tumawa ako nun, Mama Mia. Bakit ka natawa? Selos na nga ako dito, tumatawa ka pa, hahalikan kita dyan eh. Yung bibig mo? Bakit? Ano bang meron kung may manliligaw sa aking iba? Aray naman, Bok. Masyado kang masakit sa puso ah. Lagi mo na lang akong sinasaktan. Bigyan mo nga ako ng valid reason kung bakit ayaw mo akong bigyan ng chance na maging tayo. Tapos sumasama-sama ka sa iba. Eh mas kilala mo na ako eh. Mas kilala mo nga ako kaysa sa sarili ko eh. Nagkakaintindihan tayo sa lahat ng bagay, compatible tayo. May tiwala tayo sa isa't isa. Bakit ka pa kikilala ng bago? Kung mag-away tayo at magkahiwalay, edi mawawalan ako ng best friend. Sabi ko. Hindi mo pa nga ako binibigyan ng chance, hiwalay na yung nasa isip mo? Eh ano naman kung maghiwalay tayo? Hindi naman ako papayag eh. Alam mo kung magiging tayo, itatali kita dito sa bewang ko at pakakasalan agad kita. Eh ano, papayag ba akong magpakasal sa'yo? Hindi pa nga ako handa. Ayoko pang mag-asawa, sabi ko. Eh di, boyfriend muna. Easy problem. Alam mo, Bok, sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Pwede ba iuwi mo na lang ako? Mag-aantay pa rin ako sa'yo, Bok. Hanggang sa ma-realize mo na in love ka na sa akin. Alam ko naman na may feelings ka sa akin eh. Pero tinatago mo lang. Ayaw mo lang ilabas. Actually, tama si Fred. May feelings naman talaga ako sa kanya that time pero natatakot lang talaga ako. Binavalue ko talaga yung friendship naming dalawa dahil paminsan-minsan lang magkaroon ng ganong klaseng friendship ang babae at lalaki na talagang totoong mag-best friend. Kahit kasi lalaki si Fred ay komportable akong magsabi sa kanya ng kahit na anong problema ko. Komportable akong magsabi sa kanya ng kahit na ano, kahit na yung mga wala namang kwenta, Mama Mia. Dahil alam kong hindi niya ako huhusgahan. Wala akong ka-close na mga babae na same ng friendship naming dalawa ni Fred. Siya lang talaga ang the best of the best friend ko. Kaya natatakot ako, Mama Mia, na kapag hindi mag-workout yung serious level of relationship namin, ay baka mawalan ako ng best friend. Kahit na matagal na kaming magkakilala at alam ko na ang ugali ni Fred, pero hindi ko pa rin talaga mababasa yung kanyang utak at yung kanyang puso kung ano ba talaga ang totoong nandun. Kahit pa nga, Mama Mia, isipin ko na baka talaga mag-work kami ay laging sumasagi sa isip ko na baka challenge lang ang tingin sa akin ni Fred. Baka kapag sinagot ko siya ay ma-realize niya sa tinagal-tagal na hindi pala ako ang kaniyang kailangan at may mga bagay na hindi namin pagkakaintindihan. Napakaraming experience na ni Fred sa mga babae. Nakalimang ex-girlfriends na siya, Mama Mia. At lahat sila ay mas lamang talaga sa akin. Hindi lang sa height, kundi pati na rin sa looks. As what I've said, Mama Mia, sakto lang po talaga ang beauty ko. So ayun, natatakot akong umakyat ang level ng relationship namin from friendship to lovers. Kasi mas matimbang sa akin ang friendship naming dalawa ni Fred. Naisip ko kasi kung hindi nga nag-work yung kaniyang mga relasyon dun sa mga babaeng mas maganda at mas sexy at mas matangkad sa akin, paano pa kaya sa akin, Mama Mia, hindi ba? And speaking of ex ni Fred, nagkabanggaan ko yung ikatlo niyang ex na tawagin na lang natin sa pangalang Brenda. Si Brenda, Mama Mia, ay mas lamang sa akin sa height. Lamang akong konti sa beauty pero lamang siya sa akin sa beauty pero mas lamang naman ako sa kaputian dahil sa beauty secret kong Zone Rocks. Joke, kidding aside. Pero mas maputi lang talaga ako sa kanya at yun lang ang laman ko. Kasama ko noon si Rico at si Jill at nasa mall kaming tatlo dahil manonood kami ng sine. Nagulat na lang ako, Mama Mia, nung may biglang humawak sa kamay ko mula sa likod. Paglingon ko ay si Brenda pala yun. Napaka-sexy niya at
pinakita pa talaga yung pusod niya at yung legs niya sa kaniyang suot. In fairness, makinis naman talaga siya. Kumusta, Ella? Uy, Brenda, ikaw pala. Hello. Okay lang ako. Ikaw, kumusta? Okay lang. Hindi na kayo magkasama ni Fred? Si Fred? Hindi kami magkasama ngayon eh. Alam mo, namimiss ko na si Fred. Anyways, birthday ng baby ko next week at gusto ko sana siyang i-invite. Sabi niya, titignan pa raw niya. Baka maka-attend siya ha, sama ka na rin, sabi niya. May asawa ka na? Tanong ko. Hindi, may baby lang ako. Sino naman ang ama? Si Fred. Hindi, joke lang, sabi naman niya, tumawa. Sigurado ka? Hindi si Fred ang nakabuntis sa akin. Magwa 1 year pa lang yung baby ko. Nasaan pala yung ama ng baby mo? Mama Mia, ganun talaga ako eh. Wala akong preno kung magtanong. Wala, alien siguro yun. Biglang nawawala eh. Pero, please na lang pa-remind kay Fred dun sa invitation ko. Sama ka na rin. Okay, sige, sabihan ko siya. Enjoy si Rico at Jill sa movie pero ako, Mama Mia, ang isip ko ay naiwan dun kay Brenda. May kontak pa pala silang dalawa ni Fred. Nagkahiwalay sila sa dalawang rason. Mama Mia, ayaw ni Fred ng LDR dahil pumunta ng Kuwait itong si Brenda. Nag-break silang dalawa in a good way. Kaya siguro may kontak pa silang dalawa sa isa't isa. Kinabahan ako noon nung nalaman kong may baby na si Brenda. Kasi ang unang pumasok sa isip ko ay baka baby nilang dalawa yun ni Fred. Mama Mia, kahit dumating na si Fred at nasa tabi ko na siya ay wala pa rin ako sa matino kong pag-iisip. Nag-text siya sa akin, Mama Mia, na sasama raw siya sa aming manood ng sine nung nalaman niyang kasama namin si Rico. Kahit na sinabihan ko na siyang bakla, si Rico ay ayaw pa rin itong maniwala. Nasa tabi ko na siya sa may sinihan. Bok. Sabi ko. Bakit sa upuan ka nakatingin? Hindi dun sa movie na pinapanood natin. Huwag ka ngang makialam dyan. Masakit yung ulo ko eh, sabi ko. Inakbayan ako ni Fred at tsaka pinasandal niya ako sa balikat niya at hinilot-hilot niya yung ulo ko. Mama Mia, yung ulo naman ni Jill at Rico ay panay ang tingin sa amin. Alam nila, pakiramdam nila may something talaga sa aming dalawa ni Fred. Pero sinabi ko sa kanila na ganun na talaga kami. Ganun na kami ka-close. Touchy as a friend. Ganun na kami dati pa kahit pa nung hindi pa umamin sa akin si Fred, Mama Mia. Imbis na tumingin ng movie at mag-concentrate doon, ay nag-concentrate ako sa ginawang paghilot ni Fred sa ulo ko. Hanggang sa inaantok na ako, Mama Mia, at nakasandal na ako sa kanya at hindi na nga ako nakapagpigil at nakatulog na ako. Ginising na lang ako ni Fred dahil sabi niya tapos na raw yung movie. Nilawayan mo pa yung jacket ko, Bok. Excuse me, mabango naman ang laway ko. Inamoy ni Fred yung jacket niya. Hindi, mabaho eh. Yung jacket mo yung mabaho. Alam mo, matulog tayo mamaya habang yakap-yakap kita. Siguro, mapapanaginipan mo ko, no? Yung mukha mo talaga, Bok, parang zebra, sabi ko naman. Paglabas namin ng sinihan ay pumunta muna ako ng grocery. Hindi na sumama sina Jill at Rico at kami na lang ni Fred ang magkasama. Siya ang tigadala ko ng cart. Pumunta kami sa feminine wash at nung nagtingin-tingin ako doon, Mama Mia, ay bigla na lang ding lumapit sa amin ang sales lady. Nung palapit na ang sales lady ay biglang nagtanong itong si Fred. Napaka-inosente pa ng tanong niya pero siya namang ikinagulat ko. Nasira pala yung vibrator mo, Bok. Mama Mia, galit na galit talaga ako. Kung wala lang kami nun sa mall ay baka tinanggalan ko na ng dila itong si Fred.
Nakatingin pa sa amin yung sales lady na nag-a-arrange ng mga products. Umalis ako dahil sa sobrang hiyang naramdaman ko. Hiniwanan ko si Fred. Mama Mia, para aminin ko sa inyo, twice ko lang talagang nasubukang gumamit ng vibrator at hindi na talaga nasundan yon. Sinabihan ko si Fred na nagkita kami ng ex niya at ini-invite siya dun sa birthday ng anak ni Brenda. Na-curious naman yung baliw, Mama Mia. Hindi kay Brenda kundi sa reaksyon ko. Nagselos ka? Bakit naman ako magsiselos? Tanong ko. Wag ka nang paasiif dyan. Alam ko kaya sumakit yung ulo mo kanina dahil nagkita kayo ni Brenda, no? Wala kang dapat ipag-alala, Bok. Sa'yo lang ako nababaliw. Alam mo, para ka talagang asong baliw dyan. Bakit ayaw mo dun kay Brenda? Ang sexy-sexy pa rin niya ha, kahit may anak na siya. Kahit gaano pa siya ka-sexy sa paningin ninyo, ikaw pa rin ang pinaka-sexy para sa akin, Bok. Mama Mia, pinaikot ko na lang yung mata ko dahil sa pambobola ng bibig ni Fred. Umaten nga kaming dalawa ni Fred sa birthday ng anak ni Brenda dahil nga pinilit ko siya. Sa bahay ni na Brenda hineld yung celebration. Sumama ako dahil na-curious din ako baka kahawig ni Fred yung anak niya. Pero pagtingin ko sa bata ay sure akong hindi yun kay Fred. Cute yung anak niya, lalaki. Welcome na welcome si Fred sa pamilya ni Brenda. Parang ako yung hindi. In-entertain nila ng mabuti si Fred na para bang isa itong VIP. Dumistansya ako kay Fred paminsan-minsan, Mama Mia, dahil kunwari ay dadalhin siya ng papa ni Brenda at ipapakilala dun sa ibang mga bisita na relatives lang din naman siguro nila. Napakahilig ni Fred sa bata. Favorite ninong siya ng lahat ng mga inaanak niya. Kahit nga Pasko, Mama Mia, ay talagang pinupuntahan si Fred ng kanyang mga inaanak. Bitbit ni Fred ang baby, Mama Mia, at dinala niya ito sa akin. Napakagaling niyang magbitbit ng bata. Lalo na siguro ang gumawa. Natawa ko sa isipan ko na yon. Bok, mas cute pa ang magiging anak natin dito. Feeling ka? Mukhang ikaw yung papa niya na. San banda? Kahit kuko ng batang to, walang akin eh. Baliw ka? Baby, hindi mo ako papa ha. Naiintindihan mo? Ang baby ko, gagawin pa namin. Nitong babaeng katabi ko, kami ang gagawa ng baby. Para namang naintindihan ng bata ang sinasabi ni Fred dahil bigla itong umiyak. Dinala agad ni Fred yung bata at binigay kay Brenda. Siya naman, Mama Mia, ay talagang nilaro-laro pa yung bata para manahimik. Tinignan ko sila. Nakaramdam ako na parang may nararamdaman pa si Brenda para kay Fred the way niya tignan ng best friend ko. Babae din ako kaya nakakaintindi ako sa kilos ni Brenda. Actually, bagay talaga silang dalawa. Kung wala lang siguro yung panahon na umalis si Brenda at pumuntang Kuwait, baka nagtagal silang dalawa ni Fred. Kumain na ang lahat, Mama Mia. Ako ay kumakain lang ng dessert habang si Fred ay busy pa rin sa pakikipag-usap ng papa ni Brenda na hindi talaga iniwanan si Fred. Laging may sinasabi ang papa niya, Mama Mia, at si Brenda naman ay laging pinapahawa kay Fred yung anak niya kahit na wala namang ginagawa yung iba nilang mga relatives. May mga kapitbahay siguro sina Brenda na nandun, Mama Mia, at nakasabay kong kumain. Medyo OP ako doon, kaya umupo-upo muna ako sa labas. Inaantay ko na lang si Fred dahil gusto ko nang umuwi. Wala akong kakilala doon, Mama Mia, at medyo sumakit na rin ang puson ko dahil malapit na akong datnan noon ng buwanan kong dalaw. Natatakot na rin akong umupo sa kung saan dahil baka bigla akong duguin, Mama Mia. Inisip ko wag sana, baka mamantsahan ko yung sasakyan ni Fred. Gusto ko sanang pumasok sa loob ng sasakyan niya para doon na lang tumambay pero nakalak pala yun. Kaya nandun na lang ako sa may gilid at hindi na lang ako
nagsasalita dahil sumasakit na talaga ang puson ko. Narinig ko na lang ang boses ni Fred na tinatanong yung mga taong nandun kung nasaan ako. Hindi ako nakatayo, Mama Mia, dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko hanggang sa nakita niya ako na halos mapaupo na sa may lupa. Bok, anong nangyari sa'yo? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo eh. Masakit yung puson ko, sabi ko. Akala ko pa naman kinidnap ka na. Tara na, uwi na tayo. Hindi ka na ba nagpaalam? Magpaalam ka muna. Magchat-chat na lang ako kay Brenda. Ikaw yung importante sa akin. Char, sabi ko naman na biglang nakaramdam ng selos dahil magchat-chat pa talaga siya kay Brenda. Anong gusto mo? Bubuhatin kita? Excuse me, kaya ko naman. Bok, pwede naman kitang buhatin, baby din naman kita eh. Eto talagang si Fred ay napakabulero. Umuwi kaming dalawa nang hindi man lang kami nakapagpaalam kina Brenda, Mama Mia. Wala kasi akong dalang napkin nung mga panahon na yon at bigla talaga akong dinugo. Ang resulta, doon ako sa sasakyan ni Fred nagkalat. Parang meron akong na-virginan dito, Bok, sabi niya. Baliw, isipin mo na lang na nadaan ka sa kanal, kaya ayan, may mga dumi dyan. Gamitin mo yung vibrator, Bok, ha, para hindi na masyadong masakit yung nararamdaman mo. Manahimik ka nga. O baka gusto mo ako na lang. Pwede naman ako sa sandugo, sabi niya habang tumatawa. Nalakumos ko bigla ang bibig ni Fred dahil sa kanyang sinasabi at baka marinig siya ng mga magulang ko at nasa labas lang naman kaming dalawa. Narealize ko, Mama Mia, yung feelings ko para kay Fred after 3 months pa. Hindi niya talaga ako tinigilan sa kanyang pambobola kung gano'n niya ako kagusto na higit pa sa pagiging mag-best friend. Na gustong-gusto niya na may mangyari sa aming dalawa. Mama Mia, panahon pa talaga yun nung nilalagnat si Fred. Wala pang COVID nung mga panahon na yun ha. Nag-expect ako nung gabing yun na Na-expect ako noon na gabing-gabi na ako makakauwi dahil sobrang lakas ng ulan at walang susundo sa akin dahil nga nilalagnat si Fred. Napakarami naming stranded noon kaya natuwa na rin ako at nag-enjoy na lang ako sa pakikipagtsikahan sa kanila. Tinawag ako ng guard dahil sabi niya may sundo na raw ako na nasa labas. Akala ko papa ko pero si Fred pala. Lumabas pa talaga siya sa kanyang sasakyan dahil wala akong dalang payong. Paghawak ko sa kamay niya ay napakainit niya, Mama Mia, at halatang nilalagnat talaga. Bakit sinundo mo pa ako, Bok? Tanong ko. Huwag ka nang magreklamo, Bok. Mas lalong gumagrabe yung lagnat ko dahil naiisip kong hindi ka pa nakakauwi. Mabuti naman ako, wala naman akong dinaramdam. Ikaw talagang kabaliwan mo, dapat nagpahinga ka na lang eh. Dahil sa grabing ulan, Mama Mia, kahit nakapayong ay basa pa rin kaming dalawa. Iisang payong pa talagang dala niya at maliit lang yon. Grabe, napakapula na ng lips at mukha ni Fred nung mga panahon na yon sa sobrang init na nararamdaman niya at basang-basa pa talaga siya. Kung alam ko lang talaga kung paano mag-drive, edi ako na lang ang nag-drive, Mama Mia, dahil nakikita kong paminsan-minsan ay nanginginig si Fred habang nagda-drive. Sa kanila niya ako dinala dahil hindi na raw niya kayang ihatid pa ako sa amin. Grabing init na ni Fred noon at nanginginig na talaga siya sa sobrang lamig. Hindi ko siya iniwanan, kaming dalawa ni tita ang nag-alaga kay Fred pero nagstay ako sa kwarto niya the whole night. Kasi binantayan ko siya at baka may kakailanganin siya. Bok, nilalamig ako. Gusto mo dagdagan ko pa yung kumot? Bok, yakap lang naman siguro ang gamot nito eh. Baliw ka, anong gusto mo? Mahawa pa ako sa'yo. Bok, ako naman ang bantayan mo eh. Sige na, malamig eh. Maawa ka naman sa akin, Bok. Kinuha kita, sinundo kita, kaya siguro mas grumabi tong lagnat ko. At pinapakonsensya mo pa talaga ako, kasalanan ko pa ngayon.
Mama Mia, pilit ng pilit si Fred, kaya naman ako noon ay tanggi rin ng tanggi hanggang sa makatulog na lang siya sa kaniyang pakiusap sa akin. Mainit pa rin si Fred pero hindi na masyado. Tinignan ko siya at habang tumatagal na nakatitig ako sa kanya ay biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. Parang may nagsasabi sa akin na i-kiss ko sa cheeks. Pero hindi pa ako nakontento doon. Kinis ko pa talaga siya sa lips, Mama Mia. OMG, kinakabahan ako sa ginagawa ko. Iba yung pakiramdam ko. Yung pakiramdam na parang may sarap. Yung pakiramdam na parang gusto ko pang mag-request ng one more pa. Sinigurado ko munang tulog siya ng mabuti, Mama Mia, dahil alam kong patay talaga ako kapag nahuli niya akong hinahalikan siya. Hanggang sa kakaiba namang nakaw ang nangyari sa akin. Hindi ko talaga napigilan ng sarili ko at niyakap ko si Fred. Nagising na lang ako pero hindi pa gising si Fred noon, Mama Mia. Kaya hindi niya alam na pinagsamantalahan ko na siya. Hindi niya nalaman na hinalikan ko siya sa cheeks, sa kanyang noo, sa kanyang lips at niyakap ko siya the whole night. Dahil tulog pa nga siya, ay nagnakaw na naman ulit ako ng isa pang halik sa kanyang lips. Para sana pagkatapos noon ay lilipat na ako sa kabilang kwarto. Pagbalik ko sa kwarto ni Fred ay kumakain na ito ng lugaw. Naalala ko lahat ng pinagagagawa ko sa kanya nung gabing yon. Pinigilan ko ang sarili kong matawa, Mama Mia, pero para tuloy akong kiniliti noon at bigla na lang akong natawa. Ano nangyari sa iyo, Bok? Wala. Okay ka na ba? Tanong ko. Masakit pa rin yung katawan ko. Uwi na ako. Dahil kailangan ko pang magtrabaho. Sabi ko naman. Kunin mo yung jacket ko at ihahatid kita pa uwi. Wag na. Magpapahatid na lang ako sa kapatid mo sa motor. Mama Mia, hindi ko talaga napigilan ang pagtawa ko na siyang ipinagtaka ni Fred kung anong nangyari sa akin. Binato pa niya talaga ako ng unan dahil nagalit siya at hindi ako nagsasabi sa kanya kung anong dahilan kung bakit bigla na lang akong natawa. Wala siyang ka-idea, Mama Mia, na hinalikan ko siya at talagang kinagat-kagat ko pa yung lips niya nung nakaraang gabi habang siya naman ay tulog na tulog pa. Masyado nang mahaba, kaya atin ang putulin dito. Charot lang. Bukas naman ang part 2 ng storya ni Ella at ni Fred. Na naku naman, nagsimula sa vibrator. Kayo ba alam niyo yun? Alam niyo yung itsura nun? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway i-share at i-like nyo itong video na to. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. At wag na rin ninyong palalampasin na mag-click ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong video at storya na i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang bukas sa part 2 ng storya ni Ella at ni Fred. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.